Bigla akong tinanong ng empleyado ng bangko, kailangan din po naming suriin ang credit history at ITR ng asawa ninyo, ma'am? Nanigas ako sa kinauupuan ko. Wala akong asawa. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin sa akin. May bahagyang inip sa kanyang mga mata dahil sa paulit-ulit na proseso. Sabi po sa sistema ng BIR at sa record ng PSA, kasal po kayo. Iniharap niya sa akin ang monitor. Sa screen, katabi ng pangalan ko, malinaw na nakasaad sa kahon para sa asawa, Macario Garcia, isang pangalang ni hindi ko kilala. Pakiramdam ko ay may malamig na kamay na dumurog sa puso ko. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Masyadong malakas ang aircon ng bangko, kaya pakiramdam ko ay naninigas ang balat sa mukha ko. Sa paligid ko, labas-masok ang mga tao. Nakakabingi ang ingay, pero wala akong naririnig. Isang mahinang ugong lang ang umaalingaw-ngaw sa mga tainga ko. Ma'am, kumatok ang empleyado sa lamesa gamit ang kanyang mga buko ng daliri na gumising sa akin mula sa pagkatulala. Baka po may error lang sa system ninyo. Napakatatag ng boses ko, kaya pati ako ay nagulat. Pakiprint naman po ng lahat ng impormasyon sa pahinang iyan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong kuryosidad, ngunit pinindot niya ang print. Tumunog ang printer at lumabas ang isang mainit-init pang piraso ng papel, itim sa puti. Ang pangalan ko, ang aking PhilSys National ID number, asawa, Macario Garcia. Sa ibaba nito ay may isa pang serya ng mga numero na tumutugma sa kanyang ID. Petsa ng pagpaparehistro ng kasal. Oktubre 12, 3 taon na ang nakalilipas, isang petsang wala akong nikatiting na alaala. Tinitigan ko ang papel. Halos gusto kong butasin ito ng aking mga tingin. Nagtatrabaho ng mabilis ang utak ko. Hindi ito simpleng error. Imposibleng may taong kapareho ko ng pangalan, apelyido, at pati numero ng national ID. Ang dokumentong ito ay natatangi. Napakaliit ng posibilidad na magkamali ang sistema ng gobyerno. Isang opsyon lang ang natitira. May nagnakaw ng pagkatao ko para magpakasal sa isang lalaking nagngangalang Macario Garcia. Mayroon pa po ba? Tanong ko sa empleyado. Mayroon pa pong ano? Kahit anong impormasyon tungkol sa Macaryong ito na pwede kong makita. Pasensya na po, ma'am. Hanggang dito lang po ang access namin. Kung may irregularidad po sa civil status ninyo, iminumungkahi ko pong pumunta kayo sa PSA, Philippine Statistics Authority, o kaya sa NBI. Napaka-formal at tila walang pakialam ng kanyang tono, na nagpapahiwatig na hindi na niya ito problema. Tumango ako. Sige po, maingat kong tinupi ang papel. Tinupi ko ito ulit, at ibinaon sa pinakamalalim na bulsa ng aking bag. Mabagal at sigurado ang mga galaw ko, na parang nagliligpit lang ng karaniwang dokumento at hindi isang bombang sasabog na. Paano po ang housing loan natin, ma'am? Tanong ng empleyado. I-cancel muna natin pansamantala. Tumayo ako, isinara ang zipper ng bag ko at lumabas ng bangko. Nakakasilaw ang sikat ng araw ng 4:00 ng hapon sa Makati. Ang traffic sa Ayala Avenue, ang mga tao, ang ingay ng syudad ay sumalpok sa akin. Nanatili akong nakatayo sa bangketa na parang isang taong bagong ahon mula sa pagkalunod. Basang-basa ng malamig na pawis, nanginginig sa pagkalito. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Ang ahente ko sa real estate, si Liza. Ma'am Luz, kamusta po sa bangko? Hinihintay na po ng mga seller ng kondo ang kumpirmasyon ninyo. Tiningnan ko ang walang katapusang agos ng mga sasakyan at huminga ng malalim ang makabili ng sarili kong kondo. 5 taon akong nag-ipon at nagtipid sa lahat ng bagay para maabot ang pangarap na ito. At ngayon sana ang pirmahan ng huling hakbang, ang bank loan. At ngayon, isang ganap na estranghero ang legal na asawa ko. Ang magiging ari-arian ko ay maaaring maging conjugal property anumang oras, ang mga ipon ko, ang kinabukasan ko. Binalot ng isang madilim na anino ang lahat. Hindi ko papayagang mangyari ito. Pinatay ko ang tawag ng ahente nang hindi sumasagot. Nanatili akong nakatayo sa bangketa ng buong 1 minuto. Ang nag-igting na ugat sa utak ko ay hindi naputol. Bagkus, naging napakalinaw ng lahat. Unang hakbang. Alamin kung sino si Macario. Ikalawang hakbang. Alamin kung paano siya naging asawa ko. Ikatlong hakbang. Ibalik ang lahat sa normal at panagutin ang sinumang gumawa nito. Inilabas ko ang cellphone ko. Hindi ako tumawag sa mga kaibigan o pamilya. Dumiretso ako sa Google Maps at hinanap ang pinakamalapit na presinto ng pulis at NBI satellite office
1.5 kilometro ang layo. Nagsimula akong maglakad papunta roon. Hindi ako sumakay ng Grab. Kailangan kong maglakad. Kailangan kong maramdaman ang lupa sa mga paa ko para labanan ang pakiramdam ng kahibangan at takot na nagpapalutang sa akin sa ere. Bawat hakbang ay nagpapalamig sa isip ko ng isa pang antas. Ang nakaprint na papel sa bag ko ay tila nagbabagang bakal na nakadikit sa balat ko. Macario, sino ka bang demonyo ka? Sumilay ang mga ilaw ng presinto sa padilim na hapon. Isang batang pulis ang nasa desk. Nang marinig ang kwento ko, kumunot ang noo niya. Yung ikasal kayo nang hindi nyo alam, ma'am. Hindi po biro yan. Hiningi niya ang ID ko. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri, ina-access ang database ng pulisya at barangay records. Mula sa pagkalito, naging seryoso ang kanyang mukha. Luz Viminda, tama? Opo. Iniharap niya ang screen sa akin. Inuulit ang ginawa ng empleyado ng bangko. Sa screen, nakita ko ang aking barangay clearance at residence record. Puno ng kabahayan, Luz Viminda. Relasyon, asawa, pangalan, Macario Garcia. Petsa ng pagpaparehistro sa barangay. Oktubre 15. 3 taon na ang nakararaan. 3 araw matapos ang sinasabing kasal. Ang inuupahan kong apartment sa Mandaluyong, ang naging tahanan ko sa loob ng 5 taon, ay legal na naming tirahan ngayon. Isang panginginig ang gumapang sa gulugod ko, mula itaas pababa. Nanlamig ang mga kamay at paa ko. Sir, ano po bang ibig sabihin nito? Base sa record, ma'am, 3 taon na ang nakalipas, may nagdala ng orihinal na ID ninyo, marriage certificate, at kontrata sa pag-upa, at nag-apply ng barangay residency para sa pagsasama ng pamilya dito sa barangay ninyo. Hindi ko po kailanman naiwala ang ID ko. Nagsimulang manginig ang boses ko. At yung tungkol sa marriage certificate, kabaliwan po yan. Kung ganoon, iisa lang ang paliwanag. Falsification of public documents at identity theft. Tumigas ang mukha ng pulis. May nakaalitan po ba kayo kamakailan? O baka may nabigyan kayo ng kopya ng mga dokumento ninyo? Nakahina-hinala? Pilit kong hinalungkat ang alaala ko. Wala. Isang simpleng office worker lang ako. Maliit lang ang circle of friends ko. Bahay-trabaho, trabaho-bahay lang ako. Wala akong maisip. Isipin niyo pong mabuti, ma'am. Inalok ako ng pulis ng isang basong tubig. Hindi po ito maliit na bagay. Kung may nag-abala ng ganito katindi, para magparehistro sa address ninyo at mameke ng kasal, may malaki silang target. Huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. Chinek ko po sandali itong si Macario. Sabi niya, binubuksan ang isa pang tab sa system ng PNP. At ang record niya, sirang-sira. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang dami niyang utang. Nasa blacklist ng mga bangko, sangkaterbang online lending apps, OLA, tumalbog na tseke, unpaid credit cards. Hindi po maliit ang halaga. Bumagsak ang puso ko. Magkano po? Sa tingin ko pa lang, umabot na sa halos 15 milyong piso, 15 milyong, 5 milyong, 15 milyon. Isang napakalaking halaga na parang sumuntok sa akin hanggang sa mahilo ako. At ang pinakamalala, itinuro ng pulis ang isang nakapulang record, yung pinakamalaki niyang utang na 5 milyong business loan, napunta na sa collection agency, at may nakasampa ng kaso sa korte last month. Hahanapin po kayo ng mga collection agencies, ma'am. Siya po ay legal na asawa ninyo, nasa ilalim ng conjugal property, at nakarehistro sa bahay ninyo. Naiintindihan niyo po ba? Tiningnan ako ng pulis ng may awa. Gagawin po ng mga debt collectors ang lahat mabawi lang ang pera nila. Papa-garnish nila ang sweldo nyo. Ipapa-freeze ang bank accounts nyo. At baka puntahan pa kayo sa bahay nyo para guluhin. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Naintindihan ko ang lahat. Kaya pala may nag-abala pang mameke ng kasal at barangay record. Kailangan nila ng sasalo. Isang asawang maganda ang credit history, may maayos na trabaho, at may ipon para maging pambayad sa naglalakihang utang na 15 milyon. At ako ang perpektong biktima. Maingat na pinili. Tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Dahil sa gulat, napindot ko ang sagot. Kausap ko ba si Jeengeng? Luz Viminda Garcia? Formal ang boses sa kabilang linya, pero naroon ang tahasang pagbabanta. Kami po ang legal department ng Sparta Collections. Tungkol po ito sa mga hindi nababayarang utang ng asawa ninyong si Ginoong Macario Garcia. Ilang beses na po namin siyang sinusubukang kontakin, pero hindi sumasagot.
Ayon po sa batas, dahil ang utang ay nangyari sa ilalim ng inyong kasal, kayo rin po ay may pananagutan sa pagbabayad. Nagpadala na po kami ng demand letter sa nakarehistro ninyong address. Binibigyan po namin kayo ng 72 oras para makipag-ugnayan sa amin para bayaran ang utang. Kung hindi, magsasampa kami ng kaso para i-freeze ang bank accounts at ilit ang mga ari-arian ninyo. Pinatay niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo, walang kibo, hawak ang telepono. Isang demand letter. Dumating na sa bahay ko, ang lugar na sa loob ng 5 taon ay inakala kong ligtas kong kanlungan. Ngayon ay naging lokasyon na ito ng isang estranghero. Ang mata ng bagyo. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng pulis. Umiling ako, itinago ang cellphone at nag-angat ng tingin. Wala ni isang patak ng luha sa mga mata ko. Tanging isang malamig at nag-aapoy na kaparangan. Sir, tinitigan ko siya. Binibigkas ng mabagal ang bawat salita. Ano ang kailangan kong gawin para mawala ang taong ito sa buhay ko at sa lahat ng records ng tuluyan? Hindi ito isang tanong. Isa itong formal na deklarasyon ng digmaan. Sinalubong niya ang tingin ko, nabigla ng isang segundo. At saka tumango ng matatag. Una, pumunta kayo bukas ng umaga sa Regional Trial Court at sa PSA. Mag-file kayo ng petition for nullity of marriage. Idahilan nyo ang pamemeke ng pirma at identity theft. Kapag nakuha nyo na ang receiving copy ng korte, bumalik kayo rito. Gamit yon, pwede nating ideklarang peke ang barangay record at ipatanggal. Gaano po katagal yon? Sa mga kaso ng matinding identity theft, pwede kaming maglagay ng NBI alert sa system sa loob ng 72 hours. Sige po, kinuha ko ang bag ko at tumalikod. Salamat sir. Habang naglalakad ako palayo, sumigaw siya. Mag-ingat kayo, ma'am. Hindi na ako lumingon. Hating gabi na. Tahimik na ang mga kalsada ng Maynila. Naglabas ako ng cellphone at nag-book ng Grab. Hindi sa bahay ko ang destinasyon. Sa isang 24 hour na printing shop malapit sa U-Belt sa Moreta. Kailangan ko ng isang perpektong ebidensya. Walang kahit anong butas. Para patunayan ang inosensya ko. Pagsapit ng 8 Nang umaga, sa pagbubukas ng PSA at korte, lalaban ako sa isang matinding isang digmaan kung saan ako lang ang dapat manalo. Pagsikat ng araw, naghihintay na ako sa labas ng tanggapan. Ako ang nauna. Pagkabukas ng pinto, dumiretso ako sa bintana. Magandang umaga. Mag-apply po ako ng nullity of marriage dahil sa identity theft. Inabot ko ang papel na iniprint ng bangko kasama ng ID ko. Ang empleyada, isang may edad ng babae, ay tumingin sa akin at pagkatapos ay sa mga papel. Hindi mo alam na kinasal ka? Pekeng pirma? Halatang hindi siya sanay sa ganitong kaso ng ganoon kaaga. Nakakatawa ang reaksyon ng mukha niya. Ma'am, kailangan po rito ng handwriting expert mula sa NBI. Sobrang tagal po ng proseso sa korte para dyan. Hindi na po kailangan. Kumuha ako ng isa pang folder sa bag ko. Ito ang ginawa ko magdamag sa print shop. Heto po ang mga scanned copies ng mga pirma ko sa nakalipas na 5 taon. Kontrata sa apartment, ITR, employment contracts, bank account openings. At heto po ang pirma sa marriage certificate. Pwede niyo pong pagkumparahin. Malayong-malayo ang hagod ng pirma. At saka, naglabas pa ako ng isang bungkos ng papel. Heto po ang patunay kung nasaan ako noong Oktubre 12. 3 taon na ang nakararaan. Plane tickets at hotel receipts. Nasa Cebu po ako noong araw na yan para sa isang convention. Daan-daang kilometro ang layo mula sa munisipyo kung saan ginawa ang kasal. Imposibleng nandito ako para pumirma ng marriage contract. Itinulak ko ang makapal na bundle ng mga dokumento papunta sa kanya. Bawat pahina ay may post-it notes na nagpapakita ng mga petsa at detalye. Malinaw, direkta, at hindi pwedeng pasubalian. Naiwang nakanganga ang empleyada. Tiningnan niya ako na parang isang alien. Siguro, hindi pa siya nakakakita ng taong kayang bumuo ng ganito kaperpektong ebidensya sa loob lang ng isang gabi. Tinawag niya ang supervisor niya. Tiningnan ng supervisor ang mga dokumento, sinuri ang ID ko sa liwanag ng ilang beses, at may tinawagan. Pagkalipas ng 1 oras, binigyan niya ako ng sagot. Ma'am Luz, malinaw po ang ebidensya ng identity theft. Magsisimula po kami agad ng emergency procedure para i-block ang marriage record at itag ito as fraudulent pending the court order. Binigyan nila ako ng sertipikasyon na may opisyal na selyo. Salamat po, hindi ako nag-aksaya ng kahit 1 segundo. Lumabas ako at nagtaksi pabalik sa presinto.
Naroon ulit ang batang pulis. Pagkakita sa selyadong dokumento sa kamay ko, nanlaki ang mga mata niya. Ang bilis ah? Nagmamadali po ako. Inabot ko ang papel. Pwede na po ba nating burahin siya sa barangay at sa system? Kinuha niya ang papel at mabilis na nag-type. Ayon sa protocol para sa mga peking address na ganito kalala, pwede nating ipasok agad ang emergency deletion. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa screen. Kaso, pag simpleng deletion lang, may maiiwang bakas sa database ng BIR at SSS, baka magkaproblema ka pa rin sa mga debt collector sa hinaharap. Wala po bang paraan para putulin ito nang tuluyan mula sa ugat? Tanong ko. Nag-isip siya. May special protocol ang anti-cybercrime group para sa matinding identity theft. Dahil solid ang ebidensya, pwede tayong maglabas ng red notice o extreme fraud alert na mabablock ang mismong pangalan niya sa buong bansa. Sa madaling salita, sa lahat ng automated systems, mababa ng lalaking ito. Freeze ang accounts niya, cards niya, passport niya lahat titigil. Gawin niyo po. Hindi ako nag-atubili. Kahit isang segundo. Masyado po itong mabigat na hakbang. Para sa taong sinubukan sirain ang buong buhay ko, kulang pa yan. Sabi ko sa boses na walang kaemo-emosyon. Tiningnan niya ako, at sa wakas ay tumango. Sige po. Nag-click siya ng isang special box sa system at humingi ng authorization sa station commander. Naaprubahan. Lumabas ang isang pop-up sa screen. Confirm absolute preventive block due to identity fraud for Macario Garcia. Hindi na mababawi ang operasyong ito maliban kung may utos ng korte. Tumingin sa akin ang pulis para sa huling kumpirmasyon. Tumango ako. Pinindot niya ang enter. Sa screen, naging kulay abo ang profile ni Macario at lumabas ang isang malaking virtual na pulang selyo. Blocked. Ayan na po ma'am, sabi ng pulis. In less than 72 hours, magsisync na lahat ng national databases. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng 3 araw na iyon, hindi ako umuwi sa apartment ko. Nag-check-in ako sa isang hotel malapit sa opisina. Pumasok ako sa trabaho. Nag-gym ako. Parang walang nangyari, pero alam kong may isang hindi nakikitang lambat na unti-unting sumasara. Hapon ng 3 araw, nasa isang meeting ako nang mag-vibrate ng baliw ang cellphone ko. Isang unknown number ang tawag ng tawag. Silent ko ito at nagpatuloy sa meeting. Paglabas ko, may 27 missed calls. Pare-parehong numero. Pumunta ako sa may bintana ng fire exit at tumawag pabalik. Sinagot agad sa unang ring. Luz! Anong ginawa mo sa mga papel ko? Ang boses sa kabilang linya ay ang desperado at galit na ungol ng isang lalaki. Sa background, maraming ingay. Mga announcement sa speaker. Mga taong nag-uusap. Macario, nalaman ko agad. Nasa naiya ako. Pinigil ako ng Bureau of Immigration. Sabi sa system. Blocked daw ang pangalan ko dahil sa extreme fraud at naka-hold departure order ako. Sira na ba ulo mo? Tumiis ang boses niya dahil sa gulat at galit. Nakikinig lang ako ng tahimik, hindi nagsasalita. Magsalita ka! Sabihin mo ngayon sa mga immigration officers na to na may error lang. Papatayin kita. Krimen tong ginagawa mo. Ikaw. Sino po sila? Marahan kong pagputol. Nabingi ang kabilang linya sa katahimikan. Parang nabilaukan siya. Matagal bago siya nakapagsalita. Ako si Macario. Asawa mo. Bumalik ang boses niya. Pero nawala na ang angas niya. Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na kahit ako ay nanibago. Malamig. Sadista. Hindi po ako nakikipag-usap sa mga kriminal. At saka, wala po akong asawa. Bago pa makarating sa kabilang linya ang desperado niyang sigaw at ang boses ng guard na nagsasabing, Sir, kumalma po kayo. At sumama sa amin, blinak ko na ang numero niya. Madilim ang kalangitan ng Maynila. May paparating na bagyo. Pinagmasdan ko ang maliliit na sasakyan sa EDSA at naramdaman ko sa unang pagkakataon ang lasa ng paghihiganti. Hindi ito matamis. Malamig ito, lasang bakal. Ang pakiramdam ng isang bagay na baluktot na pilit itinutuwid gamit ang dahas. Macario, simula pa lang yan. Ngayon, turn na nung nasa likod mo. Akala ko magkakaroon ako ng ilang araw ng kapayapaan. Nagkamali ako. Kinabukasan ng gabi, tumunog ang doorbell ng apartment ko. Sumilip ako sa peephole. Isang mukhang nangiwi sa galit. Si Macario. Nalaman niya ang tunay kong address. Hindi ko binuksan. Tumalikod ako papuntang sala.
Lalo pang naging baliw ang pag-doorbell at naging malalakas na kalabog ng kamao. Luz, buksan mo to! Alam kong nandyan ka. Harapin mo ko. Umaalingaw ang boses niya sa hallway. Taglay ang desperasyon ng taong wala nang mawawala. Nilabas ko ang cellphone ko. Itinapat ko ang kamera sa pinto, pinindot ang record, at umupo sa sofa para maghintay. Luz, ahas ka! Sinira mo ko! Wala akong magawa! Naka-freeze ang bank accounts ko! Ni hindi ako makasakay ng MRT dahil blinak pati e-wallet ko. Ano bang mapapala mo kung itotodo mo to? Buksan mo, mag-usap tayo. Aayusin natin to. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Tumigil sandali ang mga kalabog. Tila nag-iba siya ng estratehiya. Biglang nag-iba ang tono niya. Naging isang umiiyak na pagmamakaawa. Luz, paano mo nagawa sa akin to? Matagal na tayong magkakilala. Hindi mo ba naaalala nung ipinakilala tayo ng stepfather mong si Arturo? Sabi mo hanga ka sa akin na masipag akong negosyante. Yung mga dinner natin, yung sinehan natin. Kinalimutan mo na ba lahat yon? Nagsimula siyang gumawa ng eksena sa hallway para marinig ng mga kapitbahay, nagpapanggap na isang inisnab na nobyo. Narinig kong nagbukasan ang mga pinto ng ibang unit. Tingnan niyo to, mga kapitbahay. May pictures kami. Niloko ako ng babaeng to at ngayon gusto niya akong sirain. Narinig kong nag-play siya ng sad OPM song sa cellphone niya para mas madrama. Mula sa camera ng cellphone ko, sa siwang sa ilalim ng pinto, nakita ko ang liwanag ng screen niya. May dala siyang patetikong Photoshop picture. Ang mukha kong matigas na ipinatong sa balikat ng isang estranghero sa isang sikat na resto sa BGC. Luz, alam kong galit ka. Pumunta ka sa presinto, ipa-unblock mo pangalan ko, at magiging okay pa rin tayo. Kapag hindi, ipinapangako ko, ipapadala ko tong mga pictures na to sa opisina nyo at sisirain ko ang reputasyon mo. Mga pananakot, pagmamakaawa, drama, inubos na niya lahat ng taktika ng isang walang hiyang manloloko. Tiningnan ko ang timer ng video. 10 minutes. Sapat na. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Narinig ni Macario ang mga hakbang ko at inakalang bumigay na ako. Tila nanalo ang boses niya. Ayan, mag-asawa tayo, Luz. Madadaan sa mabuting usapan ng lahat. Binaliwala ko siya. Nilagay ko sa loudspeaker ang phone ko at nagdial ng 3 numero. 9001C ko. Rinig na rinig ang ringing tone mula sa labas ng pinto. 911 emergency? Ano po ang emergency nila? Hello? Hindi masyadong malakas ang boses ko, pero sapat na para marinig niya. Gusto ko pong mag-report ng harassment. Barangka Drive, Block 4, Unit 3B. May isang lalaking kumakalabog sa pinto ko. Binabantaan ako at nanggugulo. Naging kasing tahimik ng sementeryo sa labas ng pinto. Paglipas ng ilang segundo, narinig ko ang mga yabag na mabilis na tumatakbo pababa ng hagdan. Pinatay ko ang tawag, sinave ang video, at in-upload sa isang secured cloud drive. Pagkatapos, tinawagan ko ang admin ng building. Hello, ako po yung tenant sa 3B. May nagtangka pong pilitin ang pinto ko at tumawag na ako ng pulis. Pakisave po ang CCTV footage ng hallway sa nakalipas na 15 minuto. Kukunin po yan ng pulis. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, pumunta ako sa kusina at nagsali ng isang basong tubig. Kasing tigas ng bato ang pulso ko. Macario, gago ka. Habang mas nag-iinarte ka, mas mabilis mong hinuhukay ang sarili mong libingan. Mabilis na dumating ang barangay at mga pulis. Nakatakas na si Macario, pero ang video ko at ang CCTV ay mga matibay na ebidensya. Ipapasa po natin itong reklamo, sabi ng pulis pagkatapos magsulat. Grave threats at unjust vexation na po ito, ma'am. Mag-ingat po kayo. Parang wala sa sarili ang taong to. Nagpasalamat ako sa mga pulis. Nilock ko ang pinto, inilagay ang chain lock, at isinara ang mga bintana. Dumilim ang apartment. Umupo ako sa sofa at inulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Macario. Hindi mo ba naaalala nung ipinakilala tayo ng stepfather mong si Arturo? Si Arturo, ang lalaking pinakasal ng nanay ko noong high school pa lang ako. Isang lalaking mukhang maamo palagi, laging nakangiti na parang mabait. Palagi siyang napakagalang sa akin na umaabot na sa pagkasipsip. At pinanatili ko ang isang formal at sibil na relasyon sa kanya. Siya pala. Siya ang nagbigay ng mga detalye ko kay Macario. Ang ID ko, ang barangay ko, pati ang katotohanang nakatira akong mag-isa at single ako.
Hindi madaling malaman ng isang estranghero ang mga detalyeng yun. Pamilya lang ang nakakaalam niyan ng ganoon ka-eksakto. Bakit? Binuksan ko ang app ng telco ko at dinownload ang mga detailed billing records mula 3 taon na ang nakalipas. Hinanap ko ang mga petsa sa paligid ng peking kasal na iyon. Nakita ko ang biglaang pagdagsa ng mga tawag. Contact, Mama. Nang panahong iyon, bago pa lang ako sa trabaho at kararating ko lang sa apartment na ito. Halos araw-araw akong tinatawagan ng nanay ko. Akala ko noon ay pag-aalala lang ng isang ina. Ngayon, habang inaalala ang mga usapang iyon, bawat salita ay tila may lason. Luz, anak, ano nga ulit yung eksaktong street ng kondo mo? May ipapadala sana akong paborito mong ulam. Kumusta naman ang security diyan sa building? Mag-ingat ka ah, mag-isa ka pa naman. Ibigay mo sa akin ang exact unit at floor number mo. Para kung may mangyari, mapupuntahan ka namin agad. Kumusta sa trabaho? Wala ka pa bang dinedate ngayon? Ah, mabuti. Mas magandang single ka lang muna sa edad mo. At may isang pagkakataon na malinaw kong naaalala. Luz, nung umuwi ka dito last time, naiwan mo ba yung ID mo dito sa may drawer? Parang nakita ko kasi eh. Sinagot ko siya na hindi, na palagi kong dala sa wallet ko. Sabi niya, ah, baka na malikmata lang ako. Mag-ingat ka. Huwag mong iwawaglit yan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tinetesting niya ang sitwasyon, sinisiguradong nasa akin ang pisikal na ID ko para ma-justify nila kung bakit gumamit lang ng peking certified true copy si Macario sa munisipyo dahil idadahilan nitong nawala. Isang hindi mapigilang alon ng pandidiri ang umakyat sa sikmura ko. Tumakbo ako sa banyo. Niyakap ko ang inidoro at sumuka ng sumuka kahit walang lumalabas. Tanging asido lang ang sumunog sa lalamunan ko. Ang akala kong pagmamahal ng ina ay pag-espiya pala. Ang akala kong pangangamusta ay pag-oobserba. Ang akala kong pamilya ay isang simpleng transaksyon ng negosyo. Naghilamos ako gamit ang malamig na tubig ng ilang beses. Sa salamin, maputla ako, pero nakakatakot ang kinang ng mga mata ko. Si Macario ay isang basura, pero siya lang ang kutsilyo. Ang kamay na humawak sa kutsilyo ay ang stepfather ko, si Arturo, at ang nanay ko. Ang duwag na babaeng iyon na laging inuuna si Arturo kaysa sa lahat. Ano ang naging papel niya rito? Kasabwat ba siya o nagbulag-bulagan lang? Tiningnan ko ang profile picture ng nanay ko sa Viber. Isang middle-aged na babaeng may maamong ngiti. Pakiramdam ko'y tumitingin ako sa isang estranghero. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi sapat ang mga pinagsasabi ni Macario sa hallway. Kailangan ko ng matibay na pruweba. Nahahawakan. Laban kay Arturo. Para hindi na siya makawala. Pinunasan ko ang mukha ko. Kinuha ang phone. At tinawagan ang nanay ko. Luz? Anak, bakit napatawag ka ng ganitong oras? Ma, pilit kong ginawang mukhang pagod at kawawa ang boses ko. May malaki akong problema dito. Gusto ko sanang umuwi dyan sa bahay ngayong weekend. Sabado kinabukasan. Dumating ako sa bahay ng pamilya namin sa Antipolo na may bitbit na pasalubong na cake mula sa Red Ribbon. Pinagbuksan ako ng nanay ko. Sobra-sobra ang ngiti niya, pero umiiwas ang kanyang mga mata. Anong surprise ito, anak? Napauwi ka ata? Stress po sa opisina. Gusto ko lang makapagpahinga. Naghubad ako ng sapatos sa may pintuan. Lumabas si Arturo mula sa kanyang kwarto. Inaayos ang kanyang reading glasses at ngumiti ng palakaibigan. Uy, Luz! Tuloy ka! Tuloy ka! Mukhang pagod na pagod ka ah. Huwag masyadong magpakasubsob sa trabaho. Masyadong exaggerated ang sigla niya. Kaya nga, halika magpahinga ka. Pangalawa ng nanay ko, nagsasalin ng juice. Umupo kaming tatlo sa sala. May kakaiba at halos hindi maramdamang tensyon sa paligid. Luz anak, simula ni Arturo, pinagkiskis ang mga kamay habang nagpapanggap na parang tatay. Sabi ng mama mo nakatira ka pa rin daw mag-isa. Natawa ako sa loob-loob ko. Pero pinanatili kong seryoso ang mukha ko. Opo, sanay na po ako. Hay nako, isang babaeng mag-isa diyan sa Maynila. Hindi yan safe. Buntong hininga ng nanay ko. Nagpapanggap na nag-aalala. Sa dami ng masasamang tao ngayon, mas magandang may kasama kang nagpoprotekta sa'yo para palagay din ang loob namin. Bawat salita nila ay kumukumpirma sa mga hinala ko. Mga ipokrito at nakakadiri. Iniyuko ko ang ulo ko. Nagpapanggap na kinakabahan. Kaya nga po ako umuwi eh. Sobrang natatakot na po ako.
Parang may sumusunod po sa akin lately sa barangay namin, tapos may mga kahina-hinalang lalaki na umaaligid sa kondo ko. Gawa-gawa ko lang yon para makita ang reaksyon nila. Biglang namutla ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Arturo ng isang segundo, pero mabilis siyang nakabawi. Ganun ba kalala? Nauutal na sabi ni Arturo. Tumawag ka na ba ng pulis? Hindi pa po. Natakot po ako kaya umuwi muna ako dito ng ilang araw. Tama ang ginawa mo, anak. Ligtas ka rito. Sabi ni Arturo. Masyadong bumabait. Nagdahilan ako na may kailangan akong i-email ng urgent sa trabaho at tinanong ko si Arturo kung pwede kong gamitin ang computer sa kwarto niya. Oo naman. Oo naman. Gamitin mo hanggang kailan mo gusto. Mabilis siyang tumayo at sinamahan ako sa kwarto. Maliit lang ang kwarto na ginagawa niyang opisina. Isang kahoy na lamesa at isang malaking bookshelf. Binuksan ni Arturo ang PC at ikinabit ang mouse. Sige, magtrabaho ka lang diyan. Ipaghihiwa lang kita ng prutas, sabi niya, at lumabas. Sinara ang pinto. Nanatili akong nakaupo nang hindi gumagalaw. Mabilis na nagmasid ang mga mata ko sa buong desk. Mga ballpen, kalendaryo, isang patong ng hindi pa nabubuksang bill sa kuryente. At doon, napako ang paningin ko sa isang bagay. Sa loob ng isang makapal na Biblia na nakabukas sa ibabaw ng lamesa, nakasungaw ang kanto ng isang calling card. Nagpanggap akong hinihintay na mag-load ang Windows at sumandal ako paharap. Malinaw kong nakita. Sa calling card, nakaprint gamit ang gold letters. Macario Garcia, Investment Consultant. Siya nga. Kailangan ko ng picture. Kailangan kong lumapit. Sinadya kong ihulog ang pen holder sa sahig. Nagkalat ang mga ballpen at paper clips sa carpet. Ay, tae. Malakas kong sabi habang yumuyuko sa sahig. Habang nakayuko, ginamit ko ang katawan ko para harangan ang view mula sa pinto. Mabilis kong nilabas ang phone ko sa kabilang kamay. Nang hindi pinupulot ang mga ballpen, iniunat ko ang braso ko papunta sa libro. Dahan-dahan kong kinuha ang calling card at binaliktad. May numerong nakasulat sa blue ballpen. Isang serya ng numero na sa ulado ko na. Ang PhilSys ID number ko. Ang sulat kamay? Medyo magulo pero kilalang kilala ko kay Arturo ito. Itinaas ko ang phone, itinapat sa card, siniguradong kita ang pangalan ni Macario sa harap. Binaliktad ko ito agad. Ginamit ko ang daliri ko para ituro ang ID number sa likod na may background ng desk ni Arturo at kumuha ng maraming picture. Walang flash. Perpekto at malinaw ang kuha. Ibinalik ko ang card sa eksaktong pwesto nito. At pagkatapos, nang may sadyang pagbagal, sinimulan kong pulutin ang mga ballpen sa sahig. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lang ng 10 segundo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay lalabas ito sa lalamunan ko. Binuksan ni Arturo ang pinto at pumasok dala ang isang platitong may hiniwang mansanas. Tapos ka na. Luz, heto o, kumain ka muna. Tiningnan niya ako ng mga matang puno ng peke at nakakasulasok na pagmamahal. Hindi niya alam. Hindi niya alam na 10 segundo lang ang nakalipas nang hubarin ko ang maskara niya. Salamat po. Kumuha si Arturo ng isang piraso ng mansanas at kinagat ko ito. Nasuka ako sa tamis nito. Pinalipas ko ang weekend sa bahay na iyon nagpapanggap na parang isang ibong takot na takot. Sunod-sunuran. Tahimik. Sumasang-ayon sa lahat ng sabihin nila. Tinrato ako ni na Arturo at ng nanay ko na parang reyna. Kung gaano sila kabait, ganoon din katindi ang pandidiri ko. Lunes ng umaga, nagdahilan akong may emergency sa trabaho. Tumakas ako mula sa nakakasakal na lugar na iyon. Hindi ako pumasok sa opisina. Dumiretso ako sa bangko. Hindi para ituloy ang loan, kundi para kausapin ang branch manager. Hello po. Gusto ko pong i-freeze lahat ng bank accounts ko o kahit anong joint conjugal accounts na hindi ako mismo ang personal na nagbukas. Inabot ko ang ID ko at ang dokumento mula sa pulisya. NBI alert. Personal akong inasikaso ng bank manager. Matagal siyang nag-type at unti-unting tumigas ang kanyang muka. Ma'am Luz, dumating po kayo sa tamang oras. Bakit po? Sabi po sa system. Nung nakaraang Miyerkules, 5 araw na ang nakalipas, may isang Macario Garcia na pumunta sa isang branch sa probinsya. May dala po siyang kopya ng marriage certificate at ID ninyo para gamitin ang emergency protocol ng conjugal property at ilipat ang 500,000 pesos mula sa savings account ninyo. Naramdaman ko ang matinding pagkahilo. 100,000 pesos.
Ang ipon ko sa loob ng 1 taon ng dugo at pawis. Nakuha po ba niya? Hindi po. Iling ng manager. Dahil malaki po ang amount at puro photocopy lang ang dala niya, na-flag po yun ng AMLC, Anti-Money Laundering Council, at hinarang po nila. Hinihingi po nila ang personal na pagpunta at pirma ninyo kaya hindi po natuloy. Sigurado ako na pagkatapos nyon, pumasok na sa system ang NBI block kaya hindi na naging kapaki-pakinabang ang peking ID niya. Muntik ko nang mawala ang lahat. Kung na-late lang ako ng ilang araw, kung nagpabaya ang bangko, naglaho na sana ang mga ipon ko. Nang lamig ang likod ko sa pawis. Pakisara po ang lahat ng access. Walang sinuman, absolutes walang sinuman, ang pwedeng gumalaw ng kahit 1 sentimo sa accounts ko nang wala ako mismo at ang thumbprint ko. Aayusin ko na po ngayon. Maximum security level. Paglabas ko ng bangko, sa ilalim ng araw sa Makati, nakaramdam pa rin ako ng ginaw. Si Arturo at Macario. Hindi lang ang pagkatao ko ang gusto nila, kundi pati ang pera ko. Nakita nila akong isang ATM na pwede nilang nakawan kahit anong oras nila gusto. Pwes, kakahinang ko lang ng pinto ng vault. Ngayon, sila naman ang dudugo. Tumunog ang cellphone ko. Isa na namang unknown number. Hello, Luz, ang boses. Ay punong-puno ng karuwagan. Purong takot. Ako to, si Macario. Hindi na siya sumisigaw. Nanginginig siya. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Nakipagkita ako kay Macario sa isang coffee shop sa Trinoma. Sa kabilang side ng mesa, sinuri ko siya. Sa loob lang ng ilang araw, tila tumanda siya ng ilang taon. Mamantika ang buhok niya, may balbas na ilang araw nang hindi naaahitan at ang lalim ng eye bags niya. Suot niya ay isang lukot na polo na amoy pawis. Hindi na siya yung maangas na siga sa hallway. Isa siyang asong kalye na zahorna. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Anong gusto mong inumin? Tanong ko. Wala. Pinagkiskis niya ang mga kamay niya sa sobrang kaba. Nang umalis ang waiter, hirap na hirap siyang magsalita. Luz, nagkamali ako. Paos ang boses niya, naiiyak. Hindi na sana ako pumunta sa kondo mo para gumawa ng eksena. Hindi ko na sana ginawa yung ginawa ko. Nagmamakaawa ako. Iurong mo na yung kaso. Tinitigan ko lang siya. Tapos na ako. Inangat niya ang ulo niya, namumula ang mga mata. Wala nang silbi ang ID ko. Block na lahat ng cards ko. Hindi man lang ako makarent ng kwarto. At yung mga goons ng inutangan ko, pumunta na sa probinsya sa bahay ng mga magulang ko. Pag hindi daw ako nagbayad, babaliin daw nila ang mga binti ko. Nagsimula siyang manginig. Uminom ako ng iced black coffee ko. Mapait ang likidong gumuhit sa lalamunan ko. At anong pakialam ko? Malamig kong tanong. Kailangan. Kailangan mo lang pumunta sa pulis para tanggalin yung alert sa pangalan ko. Pangako, kapag na-access ko na ulit ang mga gamit ko, uutang ako sa mga loan sharks. Babayaran ko ang lahat. Makikipag-anul ako sa'yo at mawawala na ako habang buhay. At bakit naman kita tutulungan? Ako! Natameme siya. Hindi alam ang isasagot. Ibinaba ko ang kape ko at sumandal paharap. Macario, mag-deal tayo. Nagliwanag ang mga mata niya na may halong kawawang pag-asa. Anong deal? Sabihin mo sa akin ang lahat. Anong nangyari sa inyo ni Arturo? Ang lahat. Sinong nakaisip nito? Paano niyo plinano? Anong pinangako niya sa'yo kapalit? Bawat detalye. Namutla siya. Gumalaw ang mga mata niya na parang nagkukuwenta. Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kilalang Arturo. Pinoprotektahan pa rin ba niya ang lalaking iyon? Natawa ako. Binaliktad ko ang phone ko at itinapat sa mismong ilong niya. Sa screen, nakita niya ang malinaw na litrato ng calling card niya, kasama ang ID number ko na nakasulat sa likod. Sigurado ka? Ako mismo ang nakakita ng card na to sa opisina niya nung Sabado. Kasama ng mga detalye ko na siya mismo ang nagsulat. Gumawa si Arturo ng falsification of documents at estafa. Hulaan mo anong mangyayari kapag inaresto siya. Tingin mo ba ipagtatanggol ka niya? O gagawin kanyang human shield? Namuti ang mga labi niya. Nagsimula siyang pagpawisan ng malamig. Narealize niya na alam ko ang lahat. Nang makita ang litrato, gumuho ang depensa niya. Tumagal ng 3 mahabang minuto ang katahimikan. Sa background, rinig ang ingay ng traffic at mga taong masayang nag-uusap. Sa lamesa namin, nakamamatay ang hangin. Sa wakas, na parang pumutok na lobo, napasandal siya sa upuan. Sasabihin ko sa'yo, simula niya.
At pinindot ko ang record sa voice recorder sa ilalim ng lamesa. Si Arturo. Si Arturo ang nag-alok nito sa akin. 3 taon na ang nakalipas, nalugi si Macario sa crypto at pyramid scams. Nabaon siya sa utang sa mga lokal na sindikato. Nagkataon, sugarol din si Arturo. Nagkaroon siya ng utang na 3 milyong piso mula sa isang illegal isabong at underground casino VIP room sa Pasay. Walang pambayad si Arturo. Si Arturo ang nag-isip ng solusyon at inialok kay Macario na tauhan pala may utang din sa sindikato. Sinabi ni Arturo na may stepdaughter siya, na nakatira mag-isa, na halos hindi kinakausap ang pamilya, may magandang sahod at malinis na credit history. Kung gagawin natin ang setup at ipaparehistro siyang asawa mo legal, ibabawas ko ang utang mo sa akin at quits na tayo, sabi daw ni Arturo. Utang ni Arturo ang pera sa sindikato, at si Macario na desperado sa utang niya mismo ay pumayag. Ibinigay ni Arturo ang lahat. PhilSys ID number, SSS, account details, kinopyahan pa niya ang susi ng kondo ko para pansamantalang nakawin ang lumang barangay clearance at kontrata sa apartment. Ang peking kasal ay ginawa ng isang corrupt na local civil registrar sa isang malayo probinsya gamit ang suhol na si Arturo ang nag-ayos via GCash. Sabi ni Arturo mag-isa ka lang daw sa kondo, na madali lang gayahin ang pirma mo, at kapag mag-asawa na tayo, pwede na akong umutang gamit ang conjugal properties. Tapos yung mga naniningil, sa mga ari-arian mo pupunta at hindi sa akin. Lumunok ng laway si Macario, hindi makatingin sa akin. Sabi niya pa napakamasunurin mo daw, na ginagawa mo lahat ng sabihin ng nanay mo, na kung malaman mo man daw balang araw, baka magalit ka ng onti, pero mapapapayag ka rin nila at sasaluhin mo na lang ang utang. Pinakinggan ko ito ng walang galit, walang gulat, tanging nakamamatay na lamig na tumatagos hanggang buto ang naramdaman ko. Lumalabas na sa paningin ng stepfather ko, ang buhay ko, kinabukasan, at kalayaan ko ay nagkakahalaga lang ng 3 milyong piso. 3 milyong pesting piso para bayaran ang pagsusugal niya. Nanatili akong tahimik ng napakatagal kaya inakala ni Macario na wala na akong sasabihin. Iniangat ko ang paningin ko sa kanya. Ilabas mo ang phone mo at ulitin mo lahat ng sinabi mo ngayon sa harap ng kamera. Dala ang audio at video file na iyon, bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Hindi sa hotel, kundi sa mismong bahay sa Antipolo. Nang buksan ko ang pinto gamit ang susi ko, nanonood sila ng Eat Bulaga sa TV. Ang malalakas na tawanan mula sa show ay nakakasukang pakinggan kumpara sa realidad. Pagkakita sa akin, napatalon si Arturo mula sa sofa, nakangiti pa rin ng peke. Luz, anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na. Ipaghahanda ka ng mama mo. Arturo, putol ko. Hindi ko tinaasan ang boses ko, pero naging bingi ang katahimikan sa sala. Halos hindi ko siya kailanman tinatawag lang sa pangalan. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Naramdaman ng nanay ko ang tensyon at tumayo, kinakabahan. Luz, anong problema? Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako, palapit kay Arturo. Hakbang-hakbang, sinusukat ang distansya ng kasalanan niya. May asawa pala akong nakaregister sa bahay ko. Ang pangalan, Macario Garcia. Hulaan mo kung sino siya? Nawala lahat ng dugo sa mukha ni Arturo. Nagsimulang lumikot ng mabilis ang mga mata niya dahil sa kaba. Macario. Ano? Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ah, talaga? Nilabas ko ang phone ko at iniharap ang picture ng calling card sa mismong mukha niya. Ito? Pagkakita rito, umatras siya na parang tinuklaw ng ahas. Hindi ko alam yan. Sa opisina mo, sa loob ng libro mo, na may national ID ko na nakasulat sa likod gamit ang mismong sulat kamay mo. At ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano yan. 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 Napulot ko lang yan sa labas. Oo, pinulot ko. Hindi ko nga kilala yan eh. Nagsimula siyang mautal at gumawa ng palusot na palakas ng palakas ang boses. Pinipilit kumbinsihin ang sarili niya. Sumingit ang nanay ko na labis na ninerbiyos. Luz, anak, parang awa mo na, baka misunderstanding lang ito. Wag mo naman siyang kausapin ng ganyan. Misunderstanding? Lumingon ako sa kanya na may yelong mga mata. Pakinggan mo kung misunderstanding lang to. Pinindot ko ang play sa video. Ang duwag at desperadong boses ni Macario ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Si Arturo.
Si Arturo ang nag-alok nito sa akin. Sabi niya, kung ikakasal daw kami sa papel, buburahin niya yung 3 milyong utang niya sa isabong. Siya ang nagbigay ng susi, ng ID. Sabi niya napakamasunurin daw ni Luz at susunod lang sa nanay niya kaya lulunukin na lang daw niya yung problema. Bawat salita sa video ay parang pukpok ng martilyo sa bungo ni Arturo at ng nanay ko. Mula sa pamumutla, naging pula si Arturo dahil sa galit. Nagsimula siyang manginig. Dinuduro ako, hindi makapagsalita. Ikaw? Natapos ang video. Bumalot ang katahimikan sa buong bahay. At ngayon, anong ipapalusot mo? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Biglang-bigla, na parang isang asong ulol, kinuha ni Arturo ang isang mabigat na glass ashtray sa mesa at ibinato sa ulo ko ng buong lakas. Putang ina kang bata ka! Papatayin kita! Inasahan ko na ito. Umiwas ako. Tiempong tumama ang ashtray sa pader at nabasag. Sumigaw ang nanay ko at sinubukang pigilan siya, pero wala na siya sa katinuan. Itinulak niya ang nanay ko at susugurin sana ako nang nakakuyom ang kamao. Sa eksaktong sandaling iyon, ang front door na iniwan kong bukas ng kaunti ay biglang bumukas ng malakas. 2 pulis mula sa PNP ang pumasok na hawak ang kanilang mga baril. Walang gagalaw! Pulis! Ang batang pulis na may hawak ng kaso ko at ang kanyang partner. Sinabihan ko na sila bago ako pumasok. Ipinakita ko sa kanila ang ebidensya sa presinto kanina. Naghihintay lang sila sa labas. Pinadapa nila si Arturo sa sahig sa loob ng 1 segundo at pinusasan ang mga kamay niya sa likod. Nagpumiglas siya na parang uod. Nagmumura. Bitawan niyo ko mga hayop. Tatay niya ako. Luz! Walang utang na loob na puta. Nagdala ka ng pulis sa sarili mong bahay. Pagbabayaran mo to. Habang kinakaladkad siya palabas, patuloy siyang sumisigaw. Lahat ng ginawa ko para sa pamilyang to. Para mapanatili tong bahay ng nanay mo. Wala kang naiintindihan. Tiningnan ko siya habang inilalabas at sinabi ng buong hinahon, hindi mo binenta ang bahay. Ako ang binenta mo. Nanigas siya, na parang hinigop lahat ng hangin sa baga niya at tuluyang nawala sa paningin habang hila-hila ng mga pulis. Bumagsak sa sahig ang nanay ko, nakatingin sa walang lamang pinto at nagsimulang umiyak ng walang humpay. Hindi ako gumalaw para tulungan siya. Ang huling katiting na peking init ng pamilya sa bahay na ito ay nagkadurog-durog kasama ng ashtray na iyon. Pagkaalis ng mga pulis kasama si Arturo, tanging ang alingawngaw ng pag-iyak ng nanay ko ang naiwan sa bahay. Umiiyak siyang mag-isa. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng magulong sala, pinagmamasdan siya ng walang paki. Hinampas niya ang sahig, nalulunod sa luha. Paano nangyari to? Hindi totoo to. Hindi siya ganoong klaseng tao. Luz! Baka nagkakamali ka lang. Siguro niloko siya ng Makaryo na yan. Iniangat niya ang mukhang basang-basa ng luha, desperadong naghahanap ng dahilan para ipagtanggol ang lalaking kasama niya sa buhay. Hanggang sa huli, pinili niyang mabuhay sa kasinungalingan. Naglakad ako ng dahan-dahan palapit sa kanya at yumuko. Ma, sabi ko nang hindi nagtataas ng boses. Kung hindi siya ganong klaseng tao, anong klaseng tao ba siya? Nabigla siya sa tanong ko. Palagi siyang mabait sa atin. Sa'yo. At sa akin. Pinutol ko siya. Mabait din ba para sirain ang buhay ko at ibenta ako sa sindikato para pambayad sa 3 milyong utang sa sugal? Pagkarinig sa utang sa sugal, nanlaki ang mga mata ng nanay ko. Binalot ng pagkabigla ang mukha niya. Nagsusugal siya? Pera? Nang makita ang gulat sa mukha niya, gusto kong tumawa. Talaga bang hindi niya alam? O pinili niya lang magbulag-bulagan sa loob ng maraming taon? Hindi ko na gustong makipagtalo. Nilabas ko ang phone ko. Binuksan ang phone records noong 3 taon na ang nakalipas at iniharap ang screen sa mukha niya. 3 taon na ang nakalilipas, noong June. Tinawagan mo ako ng higit sa 20 beses. Tinanong mo sa akin ang pangalan ng kalsada ko, ang unit ko, ang pinto ko, ang oras ng duty ng guard sa building. Tinanong mo kung may boyfriend ako at pinilit mong alamin kung naiwan ko ba ang ID ko rito sa bahay. Bawat pangungusap ko, mas namumutla ang mukha niya. Tumigil siya sa pag-iyak. Nagsimulang manginig nang matindi ang katawan niya. Ang akala ko, pagmamahal yon ng isang ina. Tiningnan ko siya sa mga mata, ibinabaon ang bawat pantig na parang yelong tumutumpok para basagin ang huli niyang maskara ng kamangmangan. At ngayon, tinatanong kita, Ma,
Nung tinatawagan mo ako, nakaupo ba si Arturo sa tabi mo? Bawat tanong mo, dinidikta ba niya? Balot ng nakamamatay na katahimikan ang sala. Tanging ang mga paghinga lang namin ang naririnig. Tumingin sa akin ang nanay ko. Nanginginig ang mga labi niya, pero walang lumalabas na tunog. Ang mga mata niya ay nagpalit mula gulat patungong takot, mula takot patungong guilty, at sa wakas ay pagkatalo. Bumagsak siya, at ang katahimikang iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang pag-amin. Inamin niya ang lahat. Inamin niya ang kanyang kahinaan, ang pagiging kasabwat niya, ang pagiging duwag, at ang nakakadiring pagkamakasarili. Alam niyang may masamang pinaplano si Arturo laban sa sarili niyang anak. Siguro hindi niya eksaktong alam kung ano, pero naramdaman niya ang panganib at pinili niyang manahimik. Pinili niyang maging instrumento ni Arturo, dahil ang lalaking iyon ang inaasahan niya para sa kinabukasan niya. Ako ay isang pabigat na lang mula sa nakaraan niya. So, ganun lang pala. Ang huling alipato ng pag-asa na naroon sa kaluluwa ko para sa pagmamahal ng isang ina ay tuluyang namatay. Isang hihip at naging abo. Tumayo ako. Hindi ko na siya tiningnan muli. Tumalikod ako papunta sa pinto. Luz, saan ka pupunta? Puno ng takot ang boses niya sa likuran ko. Sa wakas, narealize niya kung ano ang tuluyan na niyang nawala. Hindi ako lumingon. Hinawakan ko ang malamig na doorknob, kasing lamig ng dibdib ko. Ma, ito ang huling beses na tatawagin ko siyang ganoon. Pinili mo siya, kaya huwag mo nang piliin pa ako ulit. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Isinara ko ng hindi lumilingon. Mula sa makapal na kahoy, narinig ko ang kanyang nakakabinging hagulgol. Ang iyak ng isang taong tuluyan ng nawalan ng lahat. Bumaba ako ng hagdan. Matatag ang mga hakbang ko. Wala akong iniluhang kahit isang patak. Kapag totoong namatay na ang puso, hindi ka na makakaiyak. Isang malaking black hole na lang sa dibdib ang mararamdaman mo na hindi na kailanman mapupunan. Mas mabuti na ito. Simula ngayon, ulila na ako. Simula ngayon, malaya na ako. Sa sumunod na buwan, umusad ang hustisya ng Pilipinas nang may malamig at walang awang bilis. Si Macario, para mabawasan ang parusa, ay ibinunyag ang lahat. Umamin siya sa lahat ng kasalanan at ibinigay sa pulisya ang mga GCash transfer records na ipinadala ni Arturo para suhulan ang mga tao sa munisipyo. Noong una, itinanggi ni Arturo ang lahat, pero dahil sa video, pag-amin ni Macario, call logs, at bank accounts, nawasak ang depensa niya. Falsification of documents, identity theft under the cybercrime law, attempted estafa, at syndicated crime. Dumiretso siya sa bilibid para pagdusahan ang kanyang mga taon sa kulungan. Ipinawalang bisa ng korte ang pekeng kasal at binura ito sa PSA. Tinanggal ng NBI ang bahid sa pangalan ko. Naging malinis ulit ang credit record ko matapos ang clearance mula sa Bangko Sentral. At ang address ng apartment ko ay bumalik sa iisang tao lang. Bumalik ang lahat sa normal, na parang ang bangungot na iyon ay hindi kailanman nangyari. Pero ang pinakamasarap na parte ay nangyari pagkatapos. Ang mga loan sharks at mga goons, nang malamang nasa kulungan si Macario at wala nang makuha, iniba nila ang target nila. Pinuntahan nila ang utak ng panloloko, si Arturo, at syempre, ang asawa nito, ang nanay ko. Mga debt collectors, goons mula sa pasugalan na naniningil, at mga gahamang abogado ay pinaligiran ng bahay namin sa Antipolo. Para hindi mabalian ng buto at para hindi ma-foreclose lahat ng gamit, napilitan ang nanay ko na ibenta ang bahay ng palugi. Ang konting natira ay pinang-upa na lang niya sa isang napakaliit, luma, at inaamag na kwarto sa isang squatters area sa Caloocan. Lahat ng ito ay ikinuwento sa akin ng batang pulis nang tawagan niya ako para sabihing sarado na ang kaso ko. Congratulations, Ma'am Luz. Linis na po ang record niyo. Maraming salamat sa lahat, sir. Nga po pala, nag-alangan siyang magsalita sa kabilang linya. Pumunta po dito sa presinto ang nanay ninyo ng ilang beses. Nagmamakaawang ibigay ko raw ang bagong number ninyo o ang address ninyo. Hindi ko po binigay. Gusto lang daw po niyang humingi ng tawad. Tawad. Hawak ko ang phone ko habang nakatingin sa malaking bintana sa opisina. May mga saksak ng kutsilyo na hindi nagagamot ng simpleng sorry. Parang pagpokpok ito ng pako sa pader. Kahit tanggalin mo pa, andoon na ang butas habang buhay. Sir, kung bumalik man siya dyan, paalisin niyo po. Wala na akong pakialam sa kanya. Copy, ma'am. Binaba ko ang telepono. Tinitigan ko ang screen.
ng matagal. Sa mga blocked messages ko, may isa mula sa isang unknown prepaid number. Galing sa kanya. Luz, alam ni Mama na nagkamali siya. Pwede mo ba akong puntahan? Parang awa mo na. Kailangan kita. Binasa ko ang text ng walang emosyon sa mukha at pinindot ang permanently delete. Totoo ang karma. Sina Arturo at Macario, dalawang linta na pilit akong hinila pababa, ay nagkasira sa loob ng kulungan. At ang babaeng hinayaan lang ito at nagbulag-bulagan ay nawalan ng asawa, ng bahay, at ng anak habang buhay. Ganyan ang hustisya. Lumipat ako ng kondo. Umupa ako ng isang magandang unit sa BGC. Maaliwalas at napaka-safe. Nagpalit ako ng number. Iniwan ko ang lahat. Ang bago kong buhay ay parang isang blankong canvas. Malinis, simple, medyo malungkot minsan, pero pag-aari ko. Ibinuhos ko ang oras ko sa pag-angat sa trabaho. Nag-enroll ako sa badminton. Tuwing linggo, naglalakad-lakad ako o kaya bumibisita sa National Museum kapag naiisipan ko. Ang perang hindi ko ginastos pang down payment sa naunang kondo ay ginamit ko para i-treat ang sarili ko. Bumili ako ng mamahaling damit sa Greenbelt at isang malaking bouquet ng sunflowers na inilagay ko sa glass vase sa sala. Pumapasok ang sikat ng araw sa bintana, ginintuan at maliwanag. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa post office. Walang sender, tanging pangalan at bagong address ko lang. Nang buksan ko, isang liham. Ang nanginginig na sulat kamay ay sa nanay ko. Siguradong puno yon ng pagsisisi, luha, pagpapaliwanag kung gaano kahirap ang buhay niya ngayon sa squatters area at mga nakakaawang pambobolang ginagamit ang pagiging pamilya. Hindi ko ito nilabas sa sobre. Binuksan ko ang pinakababang drawer ng desk ko, yung may susi, at itinapon ko ang sulat doon. Bumagsak ito sa ibabaw ng Court Order of Nullity of Marriage at sa calling card ng isang nagngangalang Macario Garcia. Yon ang sementeryo ng nakaraan ko at hindi ko na kailanman muling bubuksan. Pagsapit ng Vermonts, muli akong pumasok sa pinto ng parehong bangko. Ang parehong empleyado para sa housing loan ay nakaupo sa desk niya. Nang makita niya akong papalapit, nanigas siya at pagkatapos ay nakilala ako. Kumislap sa mga mata niya ang kuryosidad at kaba dahil sa eskandalo noong mga nakaraang buwan. Hello po, Ma'am Luz. Long time no see. Ngumiti siya ng alanganin. Good morning. Ituloy na natin ang bank loan ko. Maingat kong tanong. Tiningnan ko siya at ngumiti. Iyon ang una kong sinsero, kalmado, at malayang ngiti sa loob ng maraming buwan. Inabot ko sa kanya ang bagong folder ng mga dokumento ko. Opo, pero sa pagkakataong ito, ako lang mag-isa.